Isa pong mapagpalang gabi sa inyo lahat. Kamusta po, no? Alam ko po, lahat po tayo pagod maghapon. Ah, pero hayaan niyo pong encourage po tayo muli sa ating pag-aaral sa salita na nanggagaling po sa Ikalawang Korinto, chapter 1, verse 4, no? Pero bago po yun, tayo po manalangin. Panginoon, salamat sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa maghapon na binigyan niyo po kami ng kalakasan, karunungan ng protection niyo po, Panginoon, sa bawat hakbang na aming ginawa. Panginoon, alam po namin, Lord, na ginagamit niyo po ang bawat area ng buhay namin, Lord. Kaya ang panalangin po namin na patuloy niyo po kaming gawing daluyan ng inyong pagpapalakas sa iba, Panginoon. Kaya sa gabi pong ito, sa aming pag-aaral sa inyong salita, tulungan niyo po kami at bigyan niyo po kami ng kapahingaan sa aming pagtulog mamaya. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po ulit. Habang tayo naghahanda magpahinga, balikan po muna natin ang mga nangyari ngayong araw na to. Marahil naranasan mo ang pagkapagod, ngunit baka rin nakita, pero alam mo po, nakikita nyo rin kung paano ang pagkilos ng Panginoon para palakasin ang ating loob, no? Kaya nga po sabi ulit sa verse na ating pinag-aaralan, pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng iba, no? Ang Diyos ay tapat, no? Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Sa bawat pagsubok na dumadaan, hindi lang tayo pinalalakas niya, kung hindi, tinuturuan din niya tayong tinuturuan niya tayong magbigay lakas loob sa iba. Kapag ginagamit natin ang karanasan natin sa paghihirap bilang kwento ng tagumpay kasama ang Diyos, tagumpay na kasama natin ang Diyos, ito ay nagiging liwanag sa iba. Kahit ang maliliit na pagsasabi ng suporta o simpleng pakikinig ay maaaring magbigay ng kalakasan ng loob sa mga nangangailangan. Yung testimony po kasi natin o yung patutuo natin patungkol sa ginagawa sa atin ng Diyos ay nakakapagbigay lakas ng loob sa iba. Kaya pag meron po kayong mga naririnig o nakikitang talaga nangangailangan ng kalakasan ng Panginoon, kayo lapitan niyo po sila, ipanalangin niyo po sila, at magpatotoo kayo kung paano po kumilos ang Panginoon. Okay po? No, kaya ngayong gabi, yung tanong po natin ay patungkol po doon. Kanino mo na ibahagi ngayong araw ang lakas ng nanggaling sa Diyos? Pangalawa, kung hindi pa, paano mo ito magagawa bukas? No? Or sa susunod na araw o sa buong linggong ito na magpapatotoo ka na ang galing-galing talaga ng Panginoon sa inyong buhay. No? Kasi madalas natin naririnig ang salita ng Panginoon, pero ngayon, nahayaan ko po kayo na umaksyon. Kung alam niyo po, hindi naman po kailangan patunayan kung ano po yung ginagawa ng Diyos sa atin. Pero sinasabi po ng Biblia na nagiging daan ito, o kung may ipagyayabang ka na lang naman, o tayo, ipagyabang na natin yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin, di ba? Para maging kalakasang loob ng iba. Okay po ba? Konklusyon, ang paghihirap ay hindi lamang dulo ng kwento, kundi simula pa lang ito. Ito ay simula ng kaginhawahan at lakas na pwede nating ipasa sa iba. No? Hindi nagtatapos yung kwento sa paghihirap. No? Ang paghihirap ay umpisa lamang. Dahil sa pagkatapos ng paghihirap, kaginhawahan ang nararanasan natin. At ang kaginhawahang ito ay pwede nating ipatotoo sa ibang tao na sila din mismo makatagpo ng pag-asa at kaginhawahan na nagmumula sa Diyos. Kaya mga kapatid, ngayong gabing ito, patuloy po nating purihin, patuloy po tayong manalangin sa Panginoon. Kausapin po natin siya. Kung may pinagdadaanan po kayo, huwag po kayo mahihiyang lumapit sa Panginoon dahil handa po siyang makinig. No?
huwag niyo pong limitahan ang kapangyarihan ng Panginoon dahil siya po talaga lamang kaya magbigay sa atin ng kaginhawaan at saka ng kalayaan sa mga bagay na hindi natin maiwasan. Okay po? Kaya bago po tayo matulog, tayo po yung manalangin. No? Panginoon, salamat po sa lahat ng naging karanasan namin ngayong araw na to. Turuan niyo po kaming maging tagapagpalakas ng ibang, o maging daluyan sa iba, no? Gaya ng inyong pagpapalakas sa amin. Bigyan niyo rin po kami ng puso na laging handa magbigay ng pag-asa na nanggagaling po sa inyo, Panginoon. Siyempre, wala po kaming kayang ipagyabang kung hindi kayo lamang, Panginoon. Kaya ngayong hapon pong ito, ngayong gabi pong ito, salamat, Panginoon, sa inyong kalakasan na ibinibigay sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa pakikinig. God bless you po. See you tomorrow.